Kuya Tingsiu, buksan mo naman ang pinto. Ang dilim dito, natatakot ako. Kuya Tingsiu. Sino yan? Hindi ba siya sasakay? Dapat ba siyang sumakay sa kotse natin? Umalis na tayo. Kuya Tingsiu, huwag kang aalis. May nagawa ba akong mali, Kuya Tingsiu? Sabihin mo sa akin, magbabago ako, pangako. Kuya Tingsiu. Kuya Tingsiu, huwag kayong umalis. Huwag. Huwag. Kuya Tingsiu, huwag niyo akong iwan. Huwag niyo akong iwan. Pero sa kabila ng lahat, may mabuting nangyari. Nalaman namin na early stage pa lang ang tumor mo. Naagapan at naoperahan ka agad. Buti na lang. At si kuya ko lang naman ang nakalimutan mo. Sa totoo lang, dapat kong pasalamatan ang kuya mo. Salamat sa hindi pagmamahal na iligtas mo ang buhay ko. Pero, talaga bang ganoon ako katanga noon pagdating sa pag-ibig? At Yimi, ang paghabol mo kay kuya sa buong Shenzhen. Talagang napag-usapan, naging usap-usapan na. Ang mga tao, tapos sabi mo pa habang buhay. Si kuya lang ang pakakasalan mo. Baba naman ng boses, kahiya-hiya ba? Nakakahiya. Ang password ng phone mo, 1,018, birthday ni kuya. 1,018. Ano, naniniwala ka na ba? Naalala mo na? Wala. Pero, ang kuya mo talaga, type ko siya. At Yimi, may konting trabaho pa ako sa kumpanya. Uwi na muna ako. Babalik ako kapag may oras, be. Mahalagang araw ito, ang binalot na scarf para sa mahal. Sana magpainit sa kanya sa buong taglamig. Happy birthday, Kuya Tingsiu. Ika-10 taon ng pagmamahal sa iyo. Kuya Tingsiu. Ito ang regalo ko sa iyo, happy birthday. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Alam mo ba, ang sakit mo sa ulo, ang dumi-dumi, nakakairita sa paningin. Ano ka, bata? Kuya Tingsiu. Ika-negatibo 238 mong pagkalasing, pero pangalan pa rin niya. Ang sinisigaw mo. Yue. Bakit mo ako iniwan? Sabi mo hindi mo siya malimutan, mahal na mahal mo siya. Pero sa huli, ang pag-ibig ay naging wala. Yue. Ikaw ba yan? Akala mo siya ako, niyakap mo ako. Miss na miss kita. Talagang miss na miss. Sana huminto ang oras sa sandaling ito. Para tayo na talaga. Kuya Tingsiu, sa sandaling ito, parang tayo eh. Mga clone sa pag-ibig, kahabag-habag at kalunos-lunos. Kahit wala na akong maalala, bakit kaya? Masakit pa rin ang puso ko sa mga ito. Hello, Ma. Yimi, may magandang balita si mama. Ang binata ng pamilyang Fu na napagkasunduan mo. Umuwi na ngayon mula sa ibang bansa. Espesyal siyang umuwi para sa kasal ninyo. Ngayon, dapat na kayong magkita. Magkita? Dapat noon pa. Hindi na ngayon lang. Maliban na lang kung sumikat ang araw sa kanluran. Ano bang sinasabi mo? Sige ma, pagkatapos nitong trabaho, uuwi ako. Para makapagkita sa binata ng Fu, okay? Totoo ba, Yimi, hindi mo na talaga gusto? Ang kapatid ng matalik mong kaibigan, noon pa man. Para makasama siya, tinalikuran mo. Ang magandang pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa. Dahil sa kanya, 10 taon kang hindi umuwi. Ngayon, talaga bang naisip mo na ng mabuti? Nanay, hindi ko na siya gusto. Mula ngayon, ako. At si Gok Tingsiu, Ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Huang Yimi, anong sinasabi mo? Huang Yimi, anong ginagawa mo dito? Parang malagkit na tayo ka talaga. Nasa ospital ako, nahagip mo pa rin ako. Sabihin ko sa'yo, kung hahanapin mo pa ang lokasyon ko kay Tsinyu, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Pasensya na, hindi ko hinanap ang lokasyon mo. Ako. Noong nakaraan, sa probinsya, bigla akong hinimatay at nagpa-opera. Dito ako sa ospital nagpapagaling. Kung ganon, sinisisi mo ako dahil iniwan kita sa probinsya. Ikaw mismo ang sumunod sa akin para maghanap ng gulo. Bakit ngayon? Ako pa ang may kasalanan? Ginoo, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Hindi ko ibig sabihin yon. Tingsiu, ang tagal kitang hinintay sa kwarto. Akala ko nandito ka. Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Sino siya? Kaibigan ni Tsinyu, nagtatrabaho sa kumpanya. Bilang taga-disenyo, isang hindi importante. Yue, kakagaling mo lang sa trangkaso. Bakit ka lumabas? Ininom mo ba ang gamot mo? Nakita kong wala ka. Natakot akong mag-isa sa kwarto. Kaya hinanak kita. Binata, bakit ganyan ang pagkakabalot ng ulo mo? Nasugatan ka ba?
Nagpa-opera lang ng kaunti, okay lang. Huang Yimi, oras na para uminom ng gamot. Kakagaling mo lang sa operasyon. Kailangan mo mapahinga. Halika, magpatingin tayo sa utak mo. Dati, kapag nakikita niya ako, palagi siyang nakikipag-usap. Ngayon, bakit ganyan? Malamig na siya sa akin. Huang Yimei, ito ba ang bagong paraan mo? Binibini Huang, pumunta si Tsingxiu para asikasuhin ang aking paglabas sa ospital. Nag-iisa lang ako at nababagot. Gusto mo bang mag-usap tayo? Pasok ka. Ano gusto mo kausapan? Dahil matalik kayong magkaibigan ni Tsingyu at nagtrabaho ka sa kumpanya ni Tsingxiu ng 10 taon. Tiyak na kilalang kilala mo si Tsingxiu. May isang bagay na gusto kong itanong sa iyo. Sa totoo lang, kami niya, hindi masyado. May nabalitaan akong isang babae, tinahak siya ng 10 taon, pero silang dalawa. Hindi pa rin nagkatuluyan. Bakit kaya yon? Kung isang babae, ang tumahak kay Goksingsiu ng 10 taon, ikaw pa rin ang nasa puso niya, ibig sabihin. Ikaw ang pinakamahalaga sa kanya, wala nang iba. Iniwan ka nila sa malayong lugar. Kaya nagalit ka, sumumpong ang tumor, muntik ka nang mawala. Kuya Tingxiu, huwag kayong umalis. Kuya Tingxiu, huwag ninyo akong iwan. Huwag ninyo akong iwan. And mas sigurado ako si Goksingsiu. Mahal na mahal ka niya. Alam ng lahat. Mahal ako ni Tsingxiu, kahit ilang taon akong nawala. Hindi niya ako nakalimutan ngayong pag-uwi ko. Ramdam kong gusto niyang magbalikan, pero siya, hindi pa rin nagsasabi. Sa tingin mo, baka may gusto siya sa ibang babae. Napakahalaga mo sa kanya, siguradong ayaw niya. Magmadali, sa palagay ko, gusto niya. Bigyan ka ng sorpresa. Talaga, salamat sa pagsabi mo nito. Gumaan ang pakiramdam ko. Yue, nasaan ka na? Ang dami mong iniinom, tulungan kitang maglagay ng tubig. Huwag na, Yumeshe, huwag, ako na lang. Okay lang. Ang sakit. Yue, okay ka lang ba? Huang Yimi, sobra ka na. Sinadya mong kausapin si Yue dito. Pasaktan siya? Ang sama ng puso mo. Wala akong ginawa. Narito ang ebidensya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin aminin, Huang Yimi. Akala ko, pagkalipas ng ilang taon, magbabago ka na. Matigas pa rin ang ulo mo. Umiinom ako ng gamot, siya ang nag-ambisyon na tumulong. Siya ang nakabangga ng pitsel, kasalanan ko ba yun? Ang ibig mong sabihin, si Yue, sinadya niyang ibangga ang pitsel para masunog siya? Hindi ba yun ang totoo? Huang Yimi, dati, dahil kay Xinyu, kahit paulit-ulit kang manggulo. Pinagtiis ko, pero si Yue, yon ang limitasyon ko, babalaan kita, kung muling sasaktan mo siya, hindi kita palalampasin. Ginoong Gu, ayaw ko talagang makihalubilo sa inyo. Pakiusog, iinom na ako ng gamot. Ikaw, Tsingxiu, kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagabagal kay Ate Mi sa pag-inom ng gamot niya. Gamot. anong gamot-gamot, halatang tek lang. Huwag mong isipin na, dahil may benda ka sa ulo, may sakit ka na. Sino ang pinaglalaruan mo sa ganyang murang drama? Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Yue, okay ka lang? Dalhin kita para magpabenda. Bakit? Pinabayaan ko na, bakit sasaktan pa rin ako? Ate Mi, nagising ka na. Paano ka napadapa? Mula sa kama. Buti na lang agad nakita ng nurse. Sabi ng doktor, kung medyo naantala pa, baka maging gulay ka na, hindi na magigising. Okay lang. Wala akong problema. Ate Mi, base sa pagkakakilala ko sa kuya ko, sabi mo. Mahal mo siya ng ilang taon, nagbigay ka ng marami para sa kanya. Kung ibang tao yun, matagal na sigurong. Pinalayas niya. Pero, tiniis ka niya ng ilang taon. Ibig sabihin, may lugar ka pa rin sa puso niya. Baka, hindi niya rin alam. Ate Mi, talaga bang hindi mo nabalak na maalala siya?
Sa lahat ng mga taon, ang pagtitiis niya sa akin ay dahil lang sa respeto sa iyo. Ngayon, bumalik na ang hinihintay niya. Pinabayaan din ng tadhana na makalimutan ko lahat ng alaala tungkol sa kanya. Panahon na para tapusin ang komedyang ito. At Yumi, ako ang pinakanagnanais na maging kayo ng kuya ko. Para maging magkapatid tayo habang buhay. Hindi na maghihiwalay. E di, pakasalan na lang kita. Hindi ako bakla. Ayokong pakasalan ka. Kung desidido kang sumuko, hindi na kita pipilitin. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa kuya ko at sa kanyang white moonlight. Laywan na lang natin sila. Huwag na nating makita pa. CJ, Singsiu, hindi ba sabi mo, magsosorry ka kay Yumi? Bakit hindi ka pumasok? Wala akong dapat ipag-sorry. Kung hindi dahil sa kanya, hindi masusunog ang kamay mo. Tamang leksyon lang sa kanya. Yon. At Yumi, ilang araw ka nang naka-confine sa ospital. Matagal na kayong hindi nakita, no? Ngayon ang araw ng paglabas mo sa ospital. Nagimbita ako ng ilang kaibigan para magdiwang tayo para sa'yo. Para matanggal ang malas. Tara na. Hay, kuya, bakit ka nandito? Hoy, Yuyu, ikaw talaga. Hindi ba sabi mo mag-imbita ako ng maraming tao? Kaya ako, ay inimbita ko si Kuya Tingsiu. At siya naman, ay dinala si Aki Wei. Anong masasabi mo? Mas masaya ngayon, di ba? Ang gulo-gulo mo talaga. okay lang yan, Sinyu. Ngayon, wala na akong naaalala. Hindi na ako masasaktan. Tara, tagay tayong lahat kay Ate Yumi. Para kay Ate Yumi, maging malusog lagi ang katawan. Yumi, tagay ako para sa'yo. Kakagaling mo lang sa trangkaso. Hindi ka pwedeng uminom. Mukhang ang pagkalimot sa mga alaalang yon para sa akin ay isang biyaya na rin. Ate Yumi, maglaro na lang kaya tayo. Maglaro tayo. Sino mang maturo, siya ang inom. Ang matatalo ay may parusa. Pero, hindi pwedeng uminom si Ate Yumi. Ay, okay lang yan. Konti lang, okay lang. Okay lang, inom ako para kay Ate Yumi. Ang bait mo naman. Ako na ang inom. Talaga bang nakalimutan na niya ako? Sa wakas, si Ate Yumi naman. Arusa, pausa. Sige, parusa. Ano bang gusto nyo? Ate Yumi, pipiliin mo ba ang truth? Oh there. Siyempre, truth na yan. Ano bang gusto nyong itanong? Ang gusto naming malaman, ang pinakamalalim, na pag-ibig na naranasan ni Ate Yumi sa buhay niya. Kailan yun? Nagkatuluyan ba kayo? Kailan? Kayo ikakasal? Ang pinakamalalim na pag-ibig. Siguro ang una kong pag-ibig. Kuya siya ng matalik kong kaibigan. Noong una ko siyang makita, hopelessly in love na ako sa kanya. Sa loob ng 10 taon. Ang social media ko ay puno ng mga post tungkol sa kanya. Malinaw na nakasulat doon ang lahat ng ginawa ko. Para sa kanya, malaki man o maliit. Nagansili ng scarf para sa birthday niya, gumawa ng paper cranes. Nag-aral pa magluto para sa kanya. Walang exaggeration. Ang galing ko ngayong magluto ay dahil sa kanya. Nagkatuluyan ba kayo? Di na kailangang itanong yan. Sa kagaya ni Ate Yumi, isang napakagandang babae. Lahat ng lalaki sa mundo ay gustong-gusto siya. Alam ng lahat na sobra ko siyang minahal, pero siya, parang hindi naman ako gusto. Singsiu, ikaw at si MS Huang. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Mula simula hanggang wakas. Siya lang ang may gusto at nagpapanggap. Yue. Tara na tayo. Kuya Gu Singsiu, sobra ka na. Sinyu. Una na ako, bae. Gu Singsiu, huminto ka. Gu Singsiu, lalaki ka pa ba? Alam mong magkaibigan kami ni Yumi, pero hinamak mo siya sa harap ng maraming tao. Mahal ka niya ng matagal, di ba pwedeng maging mabait ka man lang? Dahil sa tunay niyang pagmamahal. Gutsinyu, huwag kang kumampi sa iba. 10 taon akong ginulo ni Huang Yimi.
Kung hindi dahil sa'yo, matagal ko na siyang pinalayas. Ngayon, gusto mo pang maging mabait ako? Alam mo ba, na hindi ko kailangan ang pagmamahal niya? Huwag kang mag-alala, mula ngayon, si Yimi ay hindi na magugulo ka pa mula nang iwanan mo siya sa liblib na lugar at nagkaroon siya ng brain tumor at sumalalim sa malaking operasyon. Siya ay Tama na. Huwag mo nang ituloy ang drama niya. Anong brain tumor? Palang yun makuha ang atensyon ko. Panloloko lang yon. Gusing Xiu, may puso ka pa ba? Sabihin mo sa kanya, huwag na niya akong guluhin. Kung may susunod pa, papahirapan ko siya. Gusing Xiu, gago ka. Ma, huwag kang mag-alala. Nag-aayos lang ako ng gamit. Magre-resign na ako. Xiaoming, Yimi, bakit ka bumalik? para mag-resign. Magre-resign. Hindi ba't kakagaling mo lang sa brain tumor surgery? Nasa leave ka pa. Narinig kong bakante ang posisyon ng design department head at balak ka sanang ipromote ni Boss Gu. Bakit bigla kang aalis? Kaso nag-resign ako. Sa design department, nagularo kasi sa araw. Sa loob ng taon, nagsumikap ako sa trabaho para mas mapalapit sa kanya. Pero ngayon, hindi ko na siya naaalala. At nakalimutan ko na ang pakiramdam ng pagmamahal sa kanya. Panahon na para tapusin ito. Uwi na ako sa probinsya. At baka hindi na ako bumalik. CJ, ipapasa ko na itong resignation letter kay Boss Gu para pirmahan. Pagkatapos ng proseso, pwede ka nang umalis. Sige, salamat. Hi, at Yimi. Gusto tayo ni Boss Gu. Sa meeting ng design department, parang i-anunsyo ang bagong design director. Mag-umpisa na ang meeting. Bilisan natin. Hoy, Yami. 3 taon ka na sa kumpanya. Nakilahok ka sa napakaraming importanteng proyekto at ang mga gawa mo ay nanalo ng maraming International Gold Awards sa ating kumpanya. Ang posisyon ng design director, siguradong sa'yo yan. Nga, at Yimi, ang dami mong nagawa. Sobrang pinapahalagahan ka ni Boss Gu kung ikaw ang maging bagong design director. Talagang susunod kami sa'yo. Kapag inanunsyo na ang magandang balita, libre mo naman kami ha. Kung ako man ang bagong design director o hindi, hindi yun importante. Pero, talagang ililibre ko kayo. May sasabihin ako. Tara na. Puntahan muna natin ang meeting. Naniniwala akong narinig na ninyo ang mga sismis. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong na ito ngayon ay i-anunsyo sa inyo ang tungkol sa bagong director ng design department. Kung may mga ideya kayo, sabihin nyo. O kaya naman, kung may gusto kayong irekomenda para sa posisyon ng director, pwede rin ninyong sabihin. Boss Gu, dahil sa tiwala ng kumpanya, ibinigay sa akin ang responsibilidad sa maraming proyekto. Nagtulungan kami ng mga kasamahan para matapos ang mga ito. Hindi ko alam kung sino ang gusto ninyong maging director. Pero bago ninyo, i-anunsyo ng formal, kusang loob akong nag-a-apply. Ang dose-dosenang taga-disenyo sa departamento, ang antas nila, ay talagang hindi kasing galing mo. Pero kulang pa ang iyong karanasan. Kaya balak kong maglagay ng isang bihasang director na may mas mayaman, nakakayahan at karanasan para sa mahalagang posisyong ito. Pasok. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong director, MS Hiyue. Kumusta kayong lahat? Ako si Hiwei. Doktor ako mula sa Milan International Fashion Design Institute. Marami akong napanalo ng award sa ibang bansa. Yang pagiging dayuhan, anong magaling yan? Kung magaling ka, simulan mo sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Wala man lang karanasan dito sa Pilipinas. Tapos direktor agad. Maghihirap yan sa bandang huli. Baka naman backer lang ang dahilan kaya nakapasok. Ngayon ay bumalik ako para sumali sa Gu Corporation. Umaasa ako sa inyong suporta. Tungkol sa posisyon ng bagong director ng design department, may iba pa ba kayong gustong sabihin? Boss Gu, sa tingin namin, kulang pa. Ang aktual na karanasan sa trabaho ni MSH, dapat muna siyang magsanay sa mas mababang posisyon kapag mayroon na siyang tunay na tagumpay sa negosyo, saka siya maging design director. Kung hindi, hindi ka naman kapanipaniwala bilang director. Tungkol sa posisyon ng director, mayroon akong mas angkop na rekomendasyon. Si Huang Yimi yan. Si Yue ay galing sa prestigyosong paaralan sa ibang bansa. Matalino talaga. Marami siyang napanalo ng international awards. Ang paningin at kakayahan niya, hindi kayang pantayan ni Huang Yimi. Kaya ang posisyon ng design director. Si Yue lang ang karapat-dapat. Huwag na pag-usapan pa. Boss Gu, may resignation letter dito na kailangan mong basahin at lagdaan. Resignation letter. Kanino? Si Tsing Xiu, nagkakaproblema ba ako sa'yo?
Parang hindi masaya ang lahat sa akin bilang design director. Yui, huwag kang mag-alala. Nandito ako, kaya gawin mo lang ang gusto mo. Sa susunod, kung sino man ang magreklamo kay Yui, kung gusto nilang umalis, umalis na sila. Gets. Yumi, sandali lang yun si boss ko. Nagkamali lang. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang director para sa amin. Si Hyue, forma lang yan. Dahil lang sa koneksyon niya kay boss ko. Kaya siya nakaupo diyan. Okay lang, okay lang. Yumi, nilagdaan na ni boss ko. Salamat. Hindi naman importante kung director ako o hindi. Nag-resign na ako. Yung nilagdaan ni boss ko kanina. Resignation letter ko yon. Ngayon na ang huling araw ko sa trabaho. Masaya akong nakasama ko kayong lahat. Pero hanggang dito na lang ang ating pagkakaibigan. Ingat kayong lahat. Malayo man ang ating mga landas. Sana magkita-kita pa tayo. Sa wakas, makakapagpaalam na ako sa lalaking yun. MS Huang, naibenta na ang apartment ninyo. Nag-transfer na. Ang pera sa account ninyo. Pakitingnan na lang. Okay, natanggap ko na. Salamat. Hello. Yumi, birthday ko ngayon. Hindi mo naman nakalimutan, no? Hinihintay ko talaga. Ang regalo mo. Paano ko makakalimutan ang birthday mo? Handa na. Ang regalo mo. Magbibihis lang ako, pupuntahan kita. Maghiling ka. Yeah, ma'am. Maligayang kaawan. Matagal na pala ang nakalipas na maghiwalay si Imo at si MSC. Akala ko imposible, pero kahit ilang taon na ang lumipas, siya pa rin ang napili. Ang tapat talaga ng amo natin, no? Toto, yung kaibigan ni Miss. 10 taon siyang nanligaw sa amo natin, pero hindi siya nag-iba ng isip. Talagang mahal na mahal niya si Miss He. Nakakatuwa silang dalawa. Inggit ako. Pasensya na, Miss Huang. Hindi namin alam na nandito na po kayo. Okay lang. Malaya naman siyang magmahal kung kanino man. Nandito lang ako para magbigay ng regalo kay Xinyu sa kanyang kaarawan. Xinyu. Yumi, dumating ka na. Maligayang kaarawan. Salamat. Halika, sabay tayong maghiwa ng cake. Ang dami kasing tao, masikip. Maglilibot muna ako sa hardin. Nga pala, puntahan mo ako sa hardin mamaya. May mahalagang sasabihin ako sa'yo. Sage. Guna. Hindi ba't sinabi mong sumuko ka na? Bakit? Paulit-ulit mo pa ring nilalapitan si Xingxiu. Alam mo, simulat sa pool. Ako lang ang nasa puso ni Xingxiu. Kahit anong gawin mo, kahit magatawa ka pa sa lahat, hindi ka niya papansinin, hindi mo ako kayang talunin, hindi kailanman. Miss He, nag-iisip ka lang ng masyado. Nandito lang talaga ako para magbigay ng regalo kay Xinyu. Aalis na rin ako. Ang dahilan kung bakit mo nagawa na manatili sa tabi ni Xingxiu. Sa lahat ng mga taon na yan, ay dahil kapatid siya ni Xingxiu, di ba? Swerte niya at may kapatid siyang. Hindi marunong kumilala ng mabuti. Palaging kumakampi sa labas. Sayang talaga. Alam ba ni Xingyu? Na ganyan ang sinasabi mo sa likod ng kapatid niyang kadugo. Walang kondisyong minamahal ako ni Xingxiu. Ano naman kung minura ko ang kapatid niya? Puro babae. Ang inilalapit niya sa kapatid niya. Akala mo ba lahat katulad niya? Tanggap ng kahit ano. Nakakadiri. Sa pagkakaalam ko, yung biglaan mong paghihiwalay noon, ay muntik nang ikamatay ni Xingyu. Bagamat kapatid si Xingyu at naiintindihan niya ang kapatid niya, hindi niya kailanman siniraan ang pangalan mo sa likod mo. Ngayong gusto mong bumalik. So kasal si Xingyu. Ganito na lang ang sinasabi mo kay Xingyu sa likod niya. Sino ba talaga ang nakakadiri? Wala ka bang hiya? Ano? Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Galit ka na? O baka naman? Gusto mong ipaabot ito kay Gutsinyu para kamanit Xingxiu. Hinampas mo ako. Kapag nang asar ka ulit, sasapakin kita sa bawat pagkikita natin. Mamatay ka na. Yui, nasaan ka? Si Simi, huwag mo akong sasaktan. Nagkamali ako. Yui, Si Simi, bakit ka na naman nagdugo sa ulo? Sabi ng doktor, huwag na huwag mauntog pa. Kuya Tingxiu, ang sakit ng ulo ko. Natatakot ako. siya ang sumuntok sa'yo. Kuya Tingxiu, ilang salita lang ang sinabi ko.
Si Miss Huang, kumuha ng florera at sinuntok ang ulo ko. Huang Yimi, sinabihan na kita noon. Si Yue ang buhay ko. Sinuntok mo pa siya. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Hindi ako. Matigas pa ang ulo mo. Nakita kong sinuntok mo siya. Nagpapanggap ka pa ng kawawa. Kuya, kailan mo nakita? Nung dumating tayo kanina, wala pang suga si Hiwei. Malinaw na siya. Ang unang nanuntok kay si Simi. Nang makita kaming darating, kumuha siya ng florera at sinuntok ang sariling ulo. Kuya Tingsiu, kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpagalit kay si Simi. Ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Yue, napakabuti mong tao. Huang Yimi, binabalaan kita. Kung may mangyari man kay Yue, pahihirapan kita. Si Simi. Huang Yimi, hanggang ngayon, dahil sa pananakit mo kay Yue, masakit pa rin ang ulo niya. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Ayoko. Guxing Xiu, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya? Hindi ka tumitingin sa katotohanan? Wala kang ebidensya? Ano man ang sabihin ni Yue, buong tiwala akong naniniwala sa kanya. Hindi kailangan ng ebidensya. Ara na. Ayoko. Gutsing Siu, bitawan mo ako. Gutsing Siu, wala ka bang awa? Anong karapatan mong gawin yan kay si Simi? Umalis ka sa harap ko. Ngayong araw na ito, dapat siyang humingi ng tawad kay Yue. Bakit siya hihingi ng tawad? Anong kasalanan ni si Simi? Ikaw ang dapat humingi ng kawad dahil pinagbintangan mo siya ng malang basehan. Noon pa, walang dahilan niyang. Sinunok ang pulso ni Yue. Ngayon, kumuha pa siya ng florera at sinuntok ang ulo ni Yue. Sige, kung ayaw mong humingi ng tawad, okay lang. Kaya magpabilanggo ka na lang. Kailangan kong makita siyang maparusahan. Wala ka talagang pag-asa. Sabihin ko sa'yo, yung nangyari kagabi. May nakakita simulat sa pool. Tinatanong na ng magulang natin. Payo ko sa'yo, umuwi ka na ngayon para malaman mo agad ang totoo. Totoo lang naman yon. Uwi na ako ngayon, tatanungin ko sina mama at papa. Tingnan ko na lang kung paano siya magpaliwanag. Ate Yimi, huwag kang mag-alala, nakahanap na ako. Ang pinakamagaling na doktor sa Shenzhen. Walang maiwang komplikasyon. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Pumunta ako sa'yo kahapon. Para sabihin sa'yo ang isang bagay. Anong bagay yon? Ako sa susunod na araw, uuwi na ako sa Haicheng. May ipinaayos na ang mga magulang ko, isang kasal. Kailangan kong umuwi para magpakilala. Pagdating ng panahon, samahan mo ako sa paliparan, okay lang. Ate Yimi, talaga bang aalis ka na? Pero ayoko kang pakawalan. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganito ngayon. Paano naging kasalanan mo yon? Hindi yan kasalanan mo. Ang mali, hindi naman tayong dalawa. Pag alis ko, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo, huwag mo akong ipag-alala. Sige, mahiga ka na. Hindi ka pa gumagaling. Ang eroplano patungong Haicheng nagsimula ng mag-check-in. Pakipunta sa gate 3 para mag-embark. Hanggang dito na lang. CJ, Ate Mi, babalik ka pa para bisitahin ako, di ba? alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan at mabigyan ka ng katarungan. Anong katotohanan? Anong katarungan? Para sa akin, hindi na iyon mahalaga. Si Goxing Xiu na to. Kasama na lahat ng sakit na dinala niya sa akin. Nakalimutan ko na. Yung pag-ibig na to na 10 taon. Na walang sagot, dapat na talagang matapos. Goxing Xiu, hindi na tayo magkikita. Sinyu, paalam. Hoy, Alis na si Ate Yimi sa Shenzhen. Sigurado ka bang hindi ka sasamahan? anong sinasabi mo? Malamang ito na naman. Ang pakana ni Huang Yimi para lokohin ako. Natatakot siyang mabuko ko. Ang totoo kung bakit nasira ang ulo ni Yue. Kaya sinasadya niyang umalis. Gatsinyu, abala ako ngayon. Wala akong oras para sa'yo at kay Huang Yimi. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap kung ganyan lang ang laro mo. Gusing Siu, magsisisi ka lang. Nandito na ako. Nakauwi na ako. Anak, nakarating ka na rin. Ay naku, anak, talagang umuwi ka. Ay naku, tingnan nga kita. Akala ko nagsisinungaling ka lang. Ayos lang, basta nakauwi ka. Yimi, ikaw at si Gusing Siu. Ma, ako. Nagpa-opera ako kamakailan kaya maraming bagay. Tungkol sa kanya, nakalimutan ko na. Opera.
Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagpa-opera? Bilisan mo. Sabihin mo sa akin. Ma, okay lang. Naiintindihan ko na ngayon. Dati, hindi ko nakilala ng maayos, umibig ako sa maling tao. 10 taon ko siyang hinabol. Okay lang na nakalimutan ko para na rin. Makapagpaalam ng maayos sa nakaraan. Ang nasa harap ninyo ngayon ay bago Huwang Yimei. Mabuti naman. Hoy, huwag nyo nang patayuin ang anak. Dalhin mo siya sa sofa para magpahinga. Pa, lulutuin ko ang paborito mong isdang pansit. Talaga? Salamat pa. Sage, tara na. Yimi, anong plano mo sa pag-uwi mo? Dito ka na ba sa Haicheng? Mananatili. Nagpasa na ako ng resume. Bukas umaga mag-i-interview ako. Dito na lang ako sa Haicheng kasama ninyo ni Pa. Mabuti naman. Nangako ka sa telepono na makikipagkita ka sa anak ng pamilyang Fu. Nagmula pa siya sa ibang bansa. Dahil sa'yo. Ma, makikipagkita ako kay Ginoong Fiu, pero gusto ko munang ayusin muna ang trabaho. Bigyan mo naman ako ng konting oras. Anak, halika, kumain ka muna ng prutas. Kumain ka ng butas. Tama ang anak natin. Huwag muna magmadaling magkita. Ang pag-uwi ni Fu Jingshen, hindi lang dahil kay Yimi. Lumalago ang kumpanya ng pamilya nila dito sa atin. Umuwi siya para magmana. Ay naku, nasusunog na ang isdang pansit ko. Tingnan mo siya. Totoo naman, hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Malaya kang pumili kung sino ang gusto mong makasama. Pero yung kuya ng kaibigan mo, wag talaga. Sa mga nakaraang taon, ikaw lang ang nagbigay. Wala siyang pakialam sa'yo, nakikita niya ang hirap mo. Nanay, tatay, nasasaktan kami. Ma, alam ko, huwag kang mag-alala, hindi na ako. Ulit ng pagkakamali. Anak, handa na ang pansit na may dilis. Tikman mo, yung lasa ba ng pagkabata? Boss Fu, ito ang entry ng kumpanya sa International Fashion Competition ngayong taon. Pakitingnan. Wala na bang mas magandang obra? May bagong batch ng mga designer na mag-i-interview ngayon. Magandang araw, Boss Fu. Pasensya, makikiraan lang. Siya, yon. Yimi, Pasensya na po, sir. Salamat. Pasensya, malilate na ako sa interview. Sa susunod na lang. Hoy! May isa pa. Ang bilis tumakbo. Boss Fu, tingnan nyo ang design. Ang galing di ba? pumunta sa interview venue. Magandang araw sa mga panelist. Ako si Huang Yimei. Graduate ng Design sa Heyman International University. Ito ang ilan sa mga sketch ko noong nag-aaral pa ako. Ang obrang ito ay gawa ko. Yun na po ang aking presentasyon. Mahirap maghanap ng taxi kapag umuulan. Sakay ka muna. Bakit lumalakas pa ang ulan? Paano ako uwi?
Hatid kita. Sige, salamat Boss Few. Nakarating na, tumigil na rin ang ulan. Boss Few, salamat sa paghatid sa akin. Walang anuman, daan ko lang naman. Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Kita na lang bukas. Hindi mo ako imbitahing umakyat. Ha? Ang ibig kong sabihin, meron bang boyfriend sa bahay, kaya hindi pwede? Wala namang boyfriend. Pero ngayon, medyo huli na ang mga magulang ko. Baka tulog na. Mabuti naman. Ang ibig kong sabihin, hindi na ako makakabala ngayon. Tito at tita, babalik na lang ako sa susunod. Sige, paalam. Jamie. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Presidente Few. Sasamahan kita sa trabaho. Sino yung babae sa tabi ni Presidente Fu? Mukhang malapit sila. Girlfriend kaya niya. Pero hindi naman dati nagkakaroon ng girlfriend si Presidente Fu. Huwag mo intindihin ang sasabihin ng iba, nasa tabi mo ako. Wala kang dapat katakutan. Presidente Few, parang hindi maganda to. Yimi, mahal kita. Presidente Few, mauna na ako. Hoy, sinyo. Kamusta na? Sikat na designer sa Meishu Group. Kumusta ang pagtatrabaho? Mabuti naman, maayos lahat. Mga kasama, libreng salusalo ni Presidente Fu sa KTE sa baba. Pagkatapos ng trabaho, diretso na tayo. Wow! Ayos. At Yimi, ang galing ng boss mo. Bago pa lang sa kumpanya nagpalibre na. Utubang super boss. At Yimi, samantalahin mo yan. Wala akong balak magsimula ng bagong relasyon ngayon. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos, maging isang maayos na empleyado. Naalala mo pa ba yung gago kong kapatid? At Yimi, kalimutan mo na siya. Hindi siya karapat-dapat. Ang dami mong ginawa para sa kanya. Gagawin ko ngayon, sino? Mauna na ako. Presidente Few. Tara. Kakain tayo. Presidente Few, hindi ba gigsi ang salo-salo? Bakit tayo nandito? Yimi, maligayang pagbabalik. Ang araw na ito. Matagal ko nang hinintay. Presidente Few, ano ibig sabihin nito? Hawakan mo muna. Wala, kain muna tayo. Alaynan. Tara, tagay para sa iyong lakas ng loob na magsimula ulit. Salamat. Okay ka lang ba? Okay lang, hindi naman ako madaling malasing. Presidente Few, sa tingin mo ba lahat ng tao ay iniisip na katatawanan ako? Hindi Ime, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ay, Nawala na nga ang alaala ko, nakalimutan ko na. Pero bakit ang sakit pa rin? Ang puso ko. Yemi,
Aminado ako, mali ang paghabol ko sa kanya ng 10 taon. Pero nakalimutan ko na, nag-let go na ako. Bakit ayaw pa rin niyang makinig ng paliwanag ko? Agad niyang inakusahan ako. Dahil lang sa salita niya, itinulak niya ako. Bakit? Yimi, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi na kita pahihirapan pa. Director He, ito ang bagong fashion design ng grupo. Tingnan mo, kung walang problema, ipapasa ko na. Ganitong design ang ibibigay kay Boss Gu. Ito yung napagkasunduan ni Ate Yimi. Sasabihin ko kay Boss Gu na hindi pasado ang design ni Huang Yimi. Magre-redesign kami sa design department. Pero, hindi mo ba naiintindihan? Lumabas ka. Xiaomi, ano sabi ni Director He? Sabi niya hindi pwede. Sabi niya, magre-redesign daw siya kasama kami. Ang epal na to, ilang araw pa lang nakaupo. Tuwing mag-ulat, pinagagalitan kami. Na, lahat ng dati naming design, binalik. Kahit dahilan, wala man lang. Ayoko na talagang magtrabaho. Ayoko na rin. Sa experience ko, madali akong makakahanap ng trabaho. Magpapastress pa ako dito. Walang kwenta. Ang taas pa ng pride. Resign na. Resign na. Resign na. Anong pinag-usapan ninyo? Ano na naman ang ginawa mo sa design department? Sing Xiu. Sa tingin ko lang, hindi perpekto ang dati nilang design. Pinapag-redesign ko sila. Nag-resign naman sila bilang panakot sa akin. Umuwi ka muna at magpahinga ng ilang araw. Maghahanap ako ng bagong director para sa design department. Pagkatapos mo magpahinga, bumalik ka at magtrabaho kasama niya. Sing Xiu, ginagawa ko lang ito para sa produkto ng kumpanya. Ngayon, hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Noong nandito si Yimi, hindi nangyari. Ang gulo ng sabay-sabay na resignation. Maganda rin ang benta ng mga design. Bakit mo naisip siya? Yuwei, pasensya na. Medyo harsh yung tono ko kanina. Dinner tayo mamaya? Kung ganoon ang sinabi mo, papatawarin kita ngayon. Mukhang masama ang mood mo lately. Baka gusto mong maghiking bukas. Umakyat sa bundok. Kuya, halika. May puno ng hiling dito. Sabi nila napaka-epektibo nito. Ate Yumi, kailangan mo lang maglagay ng pulang sinulit sa puno. Para humingi ng magandang kapalaran sa pag-ibig, dapat mong subukan ito. Sing Xiu, ano ang iniisip mo? Gusto mo bang umakyat sa bundok? Ano ang maganda sa pag-akyat sa bundok? Puno ng hiling pa? Ang bata-bata naman. Ang hirap-hirap nating umakyat, sayang naman kung hindi tayo hihiling. Ate Yumi, huwag mo siyang pansinin. Tara, tayo na ang humiling. Kuya Tingxiu, maihiling ka ba? Nakakainip. Pupunta muna ako doon. Kuya Tingxiu. Tara na tayo. Sige, umakyat tayo sa bundok. Sing Xiu, sabi nila napaka-epektibo ng punong ito ng hiling. Tayo na ang humiling. Ano ang nangyayari sa'yo? Ano ang iniisip mo? Wala lang. Ano ang maganda dito? Tara, pumunta tayo doon. Ay, ayoko. Gusto kong humiling. Hihilingin kong. Tayo ay magkasama habang buhay. Bakit kapag nakakakita ako ng mga pamilyar na lugar, naiisip ko si Huang Yimi? Ano ang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Laging ka na lang nawawala sa sarili. Kahit lumalabas tayo, parang wala kang gana. Wala lang. Sige na, sige. Ako na lang ang hahiling. Sabi nila napaka-epektibo ng puno ng hiling.
Ito ba ay... Ay, Kanina ka palaging nawawala sa sarili. Si Huang Yimi pala ang iniisip mo. Yue, ikaw ay... Xingxiu, tungkol sa nangyari noon, ako ay naging padalos-dalos. Huwag ka na sanang magalit sa akin, pakiusap. Ang kumpanya ay sasali sa taong ito sa paligsahan ng disenyo. Kumusta na ang paghahanda mo? Ako ay... Xingxiu, kanino ang draft na ito? Kuya Tingxiu. Ito ang aking bagong disenyo para sa damit ng tagsibol at tag-init. Ang tema ay pamamukadkad. Ang inspirasyon nito ay nanggaling sa... Huang Yimi, oras ng trabaho ngayon. Huwag kang mang-abala sa aking trabaho kung wala namang importante. Nakuha ko na, Kuya Tingxiu. Ay Huang Yimi ito. Ang draft na ito, na-produce na ba bilang produkto? Wala. Xingxiu, kung gayon, ang kumpanya natin ngayong taon, paano kung gamitin natin ang disenyo ng sketch na ito para sumali sa kompetisyon? Wala na naman si Huang Yimi sa kumpanya. Kahit na sa kanya galing ang sketch, produkto pa rin ito ng kumpanya natin. Ang bait mo naman sa akin, Xingxiu. Salamat. Yimi, sa National Design Competition na ito. Ikaw ang bahala, okay lang ba? Boss Few, bago pa lang ako sa kumpanya. Baka mas maganda kung ang mga senior na lang. Ang gawin nito, Pinag-usapan namin ito at alam namin ang kakayahan mo. Kitang-kita naman ng lahat. sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko kayo bibigin. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Yimi, ang galing talaga ng disenyo mo. Lalo na ang Spring Light Bloom series na ito, sa tingin ko. Ikaw na ang tiyak na mananalo ng gold medal sa kompetisyon. Maraming magagaling na designer sa kompetisyon. Hindi ko sigurado kung makakakuha ako ng pwesto. Hindi naman, masyado kang mapagkumbaba. Kung hindi ka manalo, idi wala nang magagaling na designer. CJ, Yimi, mauna na ako. Sige, busy ka pa. Kita mo, lahat nagpupuri sa'yo. Huang Yimi, hindi ko akalain na sasali ka rin sa design competition. Ito ba ang bagong boyfriend mo? Ano bang pakialam mo? Wala talaga sa akin, pero hindi naman siguro. Nasa isip mo pa rin si Xingxiu. Nag-iisip ka ng sobra. Matagal ko na ba siyang hindi nakikita? O talagang, nag-ayos siya ngayon? Parang mas maganda siya ngayon. Kumpara sa dati. Huang Yimi, sa tingin ko sumali ka lang sa design competition para makuha ang atensyon ni Xingxiu. Kaya nagsuot ka ng maganda. Pero, Huang Yimi, ang chap mo naman, akala mo ba magugustuhan ka ni Xingxiu dahil dito? Miss, may boyfriend na si Ime, ako ito. Nagkakamali ka ata. Yimi, Xiao King. Boss Gu, Director He. Sasali ka rin ba sa design competition? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ito si Ito ang aming chairman, si Fu Jingshen. Presidente Fu. Kamusta po kayo? Kamusta? Ang resulta ng Xingxiu Design Competition ay malapit ng i-anunsyo. Tara na. MM. Yimi, pasensya na kanina. Nakita ko kasing sobrang mayabang sila kaya. Nagkunwari akong boyfriend mo. Alam ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Xingxiu, sabi mo, si Presidente Fu. Talagang boyfriend ni Huang Yimi. Anong kinalaman ko doon? Yimi. Di mo alam, simula nang dumating. Si Hiwei sa kumpanya.
dahil sinusuportahan siya ni Presidente Gu. Ang yabang-yabang niya, palagi siyang nag-utos. Ako at si Xiaomi, binubuli niya kami. Interesado ka bang lumipat ng kumpanya? Presidente Fu, ito po ang gawa ko. Maganda. Inaasahan naming magtatrabaho ka sa amin. Mga panauhin, maupo na po muna tayo. Una sa lahat, maligayang pagdating sa National Design Competition. Ang patimpalak na ito ay isasagawa ng may patas, makatarungan, at bukas na prinsipyo. Kinakabahan ka? Medyo. Kasi ang disenyo kong ito, talagang pinaghirapan ko. Naniniwala ako sa'yo. Salamat. Ngayon, opisyal na naming ihahayag ang resulta ng patimpalak. Mga ginang at ginoo, may naganap na plagiarism sa patimpalak. Plagiarism. Sino nang may lakas ng loob na mangopya sa design competition? Mababa ba niyan sa buong industriya? Kapag naging manloloko ang isang designer, sira na ang pangalan niya, kailangang ilantad ang ganitong klaseng tao. Ilantad siya. Mga panauhin, pakiusap, kalmahan natin. Ang organizing committee ay seryoso sa isyung ito. Susunod, ipakikita namin ang dalawang gawa sa malaking screen. Pamasilayan ng lahat. Tingnan ninyo. Ang gawang ito, Ang dalawang likha na ito ay ni Hiyue ng Gu Group at ni Huang Yimi ng Mingshu Group. Yimi, itong draft ng gawa mo. Ipinakita mo ba sa iba? ako. Si Huang Yimi ang nangopya ng disenyo ko. May orihinal na draft ako ng disenyong ito. Huwag kang mag-alala. Sisiyasat ng lupon ng hurado. Mga kaibigan, ayon sa lupon ng hurado, ang original na draft ni Hiyue ay mas nauna kay GNG, Huang Yimi. Paano nangyari ito? Naalala ko na. Ang draft ng disenyo ni Hiyue ay naiwan ko sa group nang umalis ako. Walang ganoong pagkakataon. Mangungopya ka na nga. Takot kang aminin? Sabihin mong sayo na? May ebidensya ka ba? Nga, akala mo ba tanga kami? Kung may lakas ka, magpakita ka ng ebidensya. Guxing Xiu, ikaw ang nagbigay ng draft ko. Kay Hiyue, hindi ba? Kuya Ting Xiu, tutulungan mo ako, di ba? Kaya kung patunayan, ang draft ng disenyong iyon ay kay Hiyue talaga. Grabe mang engkanto. Mangungopya. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Huang Yimi, sa piling ni Tsing Xiu, hindi mo ako kailanman matatalo. Baka malabo na ang mata ng staff ng hurado. May malinaw na pagkakaiba ang dalawang gawa at ang draft ni Ime ay nauna sa group. Ano, hindi ang pinakauna? Nasaan ang pinakaunang draft? Presidente Fu, wala na akong original na draft. Huang Yimi, ang hirap ba aminin na nangopya ka? Pambansang. Paliksahan ito ng mga taga-disenyo, live sa buong bansa. Kung gusto mo pang magtagal sa industriya, aminin mo na ang pagkokopya mo. Para patawarin ka ng komite. Hindi ako nangopya. Ikaw ang nangopya. Guxing Xiu, seryoso ka bang? Magpapanggap na nangopya ako para kay Hiyue. Huang Yimi, huwag kang magsinungaling. Tungkol sa aming creative director sa Gu Group, kung may lakas ka, magpakita ka ng draft na mas nauna pa kay Hiyue, para patunayang hindi ka nangopya. Alam mong iyon ang pinakaunang draft na naiwan ko sa group. Kung wala, kung ganon, umalis ka na. Sisiguraduhin kong ang Gu Group ay hindi maghahabol sa iyo. Tsing Xiu, hindi pwedeng hayaan lang siya. Nangopya si Huang Yimi. Kailangan niyang managot. Hindi ako nanggaya. Ano ng silbi ng maraming salita mo? Sinuri na ng organizing committee, ang manuskrito ko ang pinakamaaga. Ikaw, Wala lang Ime. Huwag kang matakot, baka hindi mo talaga alam. Kung aling manuskrito ang pinakauna mong ginawa, President Fu, anong ibig mong sabihin dito? kaya kong ilabas ang pinakauna mong manuskrito. Akala mo makukuha mo yon?
Nagbibiro ka ba? Kung hindi mo makuha ang pinakaunang manuskrito ni Huang Yimi, papaupain mo siyang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Tapos sumumpa na hindi na siya magiging isang disenyador. CJ, kung kaya kong ilabas ang pinakaunang manuskrito, ikaw naman. Luluhod ka at hihingi ng tawad kay Yime, tapos gagapang ka palabas dito. Sundin natin ang kasunduan. Ito. Ang pinakaunang disenyo manuskrito ni Yime. Paano ito pwede? Halata namang kinopya mo lang ito. Kung kinopya nga o hindi, hintayin lang natin ang resulta ng hurado. At malalaman na ng lahat. President Fu, bakit nasa iyo itong manuskrito? Itong manuskrito, nung unang pagpunta mo sa Mingzhu Group. Naiwan mo sa bulwagan, pinulot namin ito para sa'yo. Kaya pala ikaw ang nakapulot nito. Kanina pa ako nagtataka bakit hindi ko mahanap. Totoong ito ang pinakaunang manuskrito at higit pa. Mas maaga pa ito kaysa sa ibinigay ko kay Gok Singxiu. Hindi ako maniniwala, makakakuha ka ng mas maaga pang manuskrito kaysa sa naiwan sa Gus Group. Tama ba diyan, Singxiu? Simula umpisa. Hindi man lang ako pinansin ni Huang Yimi. Singxiu, ano ang iniisip mo? Wala lang, hintayin na lang natin ang resulta ng desisyon. Mga kaibigan, matapos ang huling pagsusuri ng hurado, ang manuskritong ito ni MS Huang Yimi, ang siyang tunay na pinakaunang manuskrito. Ipinapahayag ko na, sa ating pambansang disenyador kompetisyon ngayon, ang pangkalahatang kampiyon ay si MS Huang Yimi. Paano ito pwede? Singxiu, anong nangyayari? Hindi ko alam. Kamusta Ginanghe, lumabas na ang resulta ngayon? Pwede mo nang tuparin ang iyong pangako. Walang hiya ako. Ako pala ang nangopya. Tapos pinagbintangan pa si Miss Huang. Magsorry ka na kay Miss Huang. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Singxiu, ano nang gagawin ko? Huang Yimi, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sinadya mong ipahamak ako. Hey Wei, ginamit mo ang gawa ko sa paligsahan. Tapos pinaratangan mo akong nangopya. Inilagay mo ang sarili mong kinabukasan. At karangalan sa panganib. Ngayong natalo ka. Kasalanan mo yan. Bakit ibang-iba na siya ngayon kumpara noon? Singxiu, si Huang Yimi ang nagpahamak sa akin. Sinadya niyang idisenyo ang lahat ng ito. Kailangan natin protektahan ang mukha ng Guklan. Hindi ako luluhod para humingi ng tawad sa kanya. Noong sinaktan mo si Yime, hindi mo ba naisip kung ano ng kahihinatnan mo? Huang Yimi, hindi ko akalain na pagkalabas mo sa gugru, mabilis kang nakakapit sa ibang lalaki. Yung manuskrito, ako ang nagbigay kay Yue. Kung may problema, sa aking kadumiretso, huwag mo nang guluhin si Yue. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Pinagtatanggol ko ang aking kasintahan. May problema ba? Tumanggap ka ng pagkatalo. Lumuhod ka at magsorry kay Miss Huang. Tapos umalis ka na. Umalis ka na. Nangopya ka ng gawa ng iba. Tapos nambintang ka pa. Ang taong katulad mo, dapat ikulong. Ikulong. Tumahimik ka. Singxiu, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Huang Yimi, alam kong pinupuntirya mo si Yue. Dahil mahal ko siya at hindi ikaw. Pero Huang Yimi, magbigay ka naman ng puwang. Huwag mong gawing sobrang lala. Miss He, mas mabuti pang humingi ka na lang ng tawad. At ikaw, kung magsasalita ka pa ng isang beses, isasama kita. Ano ang ipinagmamalaki mo? Mga tauhan, dalhin niyo sila palabas. Huang Yimi, gagawin mo talagang ganito kalala? Gok Singxiu dati ay nagpakulit sa'yo. Kasalanan ko yan pero dati mo akong iniwan sa probinsya. Tapos ngayon may plagiarism issue pa parang karma ko na. Simula ngayon tapos na tayo quits na tayo umalis ka na. CJ, Huang Yimi, buti naman naintindihan mo. Presidente Fu, may alumni homecoming ang Hecheng University. Magandang pagkakataon ito para sa atin. Para pumasok sa mainland at talawakin ang negosyo. sige ihanda ang kontrata at ipalaganap ang balita. Tapos humanap ng pinakamagandang partner. Isa pa si Yimi ay student din sa Haicheng University. Bigyan mo rin siya ng invitation. Sage po. Bibigyan ko ng sorpresa si Yimi sa alumni homecoming.
Yemi. Uwi na. Presidente Fu. Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Hala, Ayon sa balita malubha ang plagiarism issue ng Gu Group, kaya bumagsak ang stock price nila at nasa peligro na. Si Huang Yimi talaga ang salarin. Sinasadya niya yan sa atin, akala niya nakasakay na siya. Kay Fu Jingshen kaya naging trader na siya. Singsiu, kailangan mo. Para. Singsiu, nasa probinsya tayo. Bakit ka huminto? Baba ka. Singsiu, nasa probinsya ito. Huwag mo akong iwan, Singsiu. Huwag kang umalis, Singsiu, Singsiu. Yue. Naglakad ka talaga mag-isa mula sa probinsya. Ang lupit naman ni Gu Xingqiu. Ang sakit ng paa ko, uwi na tayo. Sage. Si Gu Xingqiu na yan, hindi ko siya palalampasin. Ang sakit. Ano ba ang meron kay Gu Xingqiu? Gusto mo pa ring suyuin siya? Yue, kung tayo ang magkasama, hindi kita. Pababayaan mag-isa, magiging mabuti ako sa'yo. Paano mo ako pagiging mabuti sa bibig lang ba? Si Gu Xingqiu lang ang makapagbigay. Ang lahat ng gusto ko, hindi ako susuko. Dapat makapag-asawa ako sa Gu family at maging mataas ang estado ko. Siguro si Singsiu ang nag-text sa akin. Alumni homecoming na Hacheng University ang GE Group ay maglalabas. Maghanap ng partner sa pagpupulong. Siming, may naisip akong magandang idea. Sa pagkakataong ito, sigurado akong mahahawakan ko ng mahigpit ang puso ni Singsiu. Kuya Tingxiu. Ito ang regalo ko sa iyo sa iyong kaarawan. Maligayang kaarawan. Kuya Tingxiu. Ito ang aking bagong disenyo para sa koleksyon ng tagsibol at init. Ang tema ay pamumukadkad. Ang inspirasyon nito ay mula sa iyo, Kuya Tingxiu. Mayroon ka bang hiling? May boyfriend na si Yemi, ako yon. Medyo nagpapalagay ka lang ba? Nang saktan mo si Yemi noon, hindi mo ba naisip kung ano ang kahinatnan mo? Huang Yimi. Umalis ka na ba talaga sa akin? Singsiu. Ito ang imitasyon sa alumni homecoming ng Hacheng University. Hirap na hirap akong makuha ito. Ang big boss ng GE Group mula Australia, dala ang napakalaking kontrata, ay darating upang maghanap ng partner. Kung makuha natin ang order na ito, tiyak na tataas pa ang kumpanya. Singsiu, mali ako tungkol sa paligsahan. Pero iniwan mo akong mag-isa sa highway. Lakad ako ng mahigit 10 kilometro bago makauwi. Napudpod ang paa ko. Huwag mo na akong kagalitan, ha? Huang Yimi. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo kayang pantayan si Yue. Dahil marunong siyang magpakumbaba. Kaya sama-sama tayong pumunta sa alumni homecoming. Tiyak na makuha natin ang napakalaking kontrata ng GE Group. Hindi ba ito ang campus crush ng Hacheng University na si Huang Yimi? Siya nga, hindi ko inaasahang makikita siya sa ganitong lugar. Totoo nga ang sabi-sabi, napakaganda niya talaga. Bukod sa kagandahan ni Campus Crush Huang, mas sikat pa ang love story niya sa Hacheng U. Yung panliligaw niya noon sa Campus Heartthrob na si Gu Xingqiu ay naging isang alamat sa campus hanggang ngayon. Campus Crush Huang, magkasama na ba kayo niyang Master Gu? 10 taon mo siyang hinabol. Pasensya na, kamakailan lang. Nagpa-brain surgery ako. Marami akong bagay na hindi na naalala. Ha? Paano nangyari yon? Sobra kang nahumaling kay Yang Master Gu. Paano kayo hindi nag-uusap? Naghiwalay na ba kayo? Sabihin mo na, nagkatuluyan ba kayo pagkatapos ng graduation? Paano katratuhin niyang Master Gu? Kami. Paano niya masasabi yon? Dahil similat sa Paul. Hindi naman talaga ako pumayag sa panliligaw ni Huang Yimi. Teka, Huang, Campus Beauty. Saan ka pupunta? Hindi kaya alam mo, napupunta si Singsiu sa alumni gathering. Kaya dito ka nang galing ng palihim. Naghihintay ako ng tao doon. Pero hindi si Gu Xingqiu yun. 10 taon kang naging kaibigan ni Singsiu. Ngayon sasabihin mo, hindi mo siya hinahabol. Eh sino hinahanap mo? Naku, yung boyfriend mo.
Bakit wala siya? Siya! Presidente Fu, yung huling kontrata. Kailangan ninyong pumirma sa mismong lugar. Pagkatapos pumirma, pupunta na tayo sa alumni gathering. CJ, bilisan natin. Sabihin mo nga, nasaan na yung boyfriend mo? Paulit-ulit sinasabi ni Huang Yimi na nakalimutan na niya si Tsingxiu. Pero sa likod naman, may mga kilos siya. Naghanap pa ng lalaki para magpanggap na boyfriend niya. Lahat yon dahil sa kanyang kaawa-awang pride. Huang Yimi, sinusundan mo kami ng palihim. Nakakainis ka talaga. Hiwei, huling beses ko na to. Naghihintay ako ng tao dito, hindi ko kayo sinusundan. Nakakatawa ka talaga. Kung mahal mo si Tsingxiu, sabihin mo ng diretso. Hindi kita pagtutuunan ng pansin. Dahil similat sa pool. Ako lang ang minahal ni Tsingxiu. Tama ba, Tsingxiu? Huang Yimei, huwag kang magpahiya. Umalis ka na habang konti pa ang tao. Ayokong makita na pinag-usapan ka ng iba sa likuran mo. Guxing Xiu, ang kakaiba ng sinasabi mo. Anong kahiyan ang dala ko sa'yo? Sino ba ako sa'yo? Ano ba nangyayari kay Huang Yimi? Bakit ganyan ang trato niya kay Gu? Campus Heartthrob, baka naman, hindi na niya ito gusto. Huang Yimi, ayokong marinig ang anumang bagay na may kinalaman sa'yo. Ayokong makita. Wala kang halaga sa paningin ko. Hindi mo ba alam yon? Anong kinalaman mo sa pagpunta ko sa alumni gathering? Ayokong makita ka. E di umalis ka. Huang Yimi, naparito kami para. Tungkol sa pakikipagtulungan ng G-Group, sinabi ng presidente, akala mo ba lahat ay katulad mo? Buong araw alam lang, ang manuliksa kay Tsingxiu at hindi bumitaw. Ate, gising ka na. Kay Guxing Xiu, wala na akong nararamdaman mula pa noon. Kumusta ang sitwasyon sa alumni reunion? Nakarating na ba si Ini sa venue? Kamihan ay naroon na. Naroon na rin si MS Huang. Nag-antay lamang sa inyo. Hintayin mo ako, malapit na ako. Kung gayon, ipadala mo muna ang regalo. Para kay Yimei. Saich, Boss Fu. Sa bibig wala nang nararamdaman, ngunit sa katawan totoo. Hindi ba't araw-araw kang nangangarap ng mga eksena kasama si Tsingxiu? Ngunit sasabihin ko sa iyo, ang kailangan ni Tsingxiu ay isang babaeng makatulong sa kanyang karera, hindi tulad mo, na walang silbi. Hiwei, sobra ka na. Mali ba ang sinasabi ko? Sa loob na 10 taon na kasama mo si Tsingxiu, ano ang nagawa mo para sa kanya? Ah, nakalimutan ko, marunong kang magansilyo ng scarf, magtiklop ng mga popper cran, at magluto ng braised fish. Talaga bang ganito ako noon, napakatanga. Nahinabol ang isang lalaking tulad niya sa loob ng 10 taon. Tsingxiu, matagal ko nang inihanda ang kontrata. Ngayon, hinihintay na lamang ang pirma ng presidente ng G-Group. Naniniwala ako na sa aming kakayahan, tiyak na papayag siya. Yue, ikaw talaga ang aking matapat at mahusay na katulong. Huang Yimi, gusto mo ang pagmamahal ni Tsingxiu. Ngunit ano ang may pagmamalaki mo para ikumpara sa akin? Kung gayon, hilingin ko sa inyo ang 100 taon ng pagmamahalan at tagumpay sa lahat ng inyong mga hangarin. Aalis na muna ako. Sige, maghihintay ako. Hala. Hintayin mo ako, malapit na ako. Sech, maghihintay ako. Hindi ko inakala. May totoong minamahal ka pala. Ibalik mo sa akin. Si MS Huang ay nagpapanggap na tapat ang pag-ibig. 10 taon na naghahabol kay Young Master Go, ngunit sa likod nito, ay isang maliit na kit pa rin. Hindi ko nakita. Palagi kang nalulungkot, di ba? Ikaw, ano ang pinagsasabi mo? Hahampasin mo ako? Magpakatao ka naman. Ikaw ba ay isang bulsa? Ang galing mong makunwari. Ngayon, ihahayag ko ang tunay mong pagkatao sa harap ng lahat. Para makita ni Young Master Gu kung sino ka talaga. Huwag kang lumapit. Ay, matapang pala. Pero gusto ko yan. Halika. Sontok mo ako dito. Huang Yimi, ang cute-cute mo talaga. Sa harap, nagpapanggap kang tapat, naghabol tayong Master Gu ng 10 taon. Pero sa likod, nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Ang babaeng tulad mong malandi, dapat ilublob sa tubig. Hey Wei, huwag kang magbintang ng walang basehan. Tsingxiu, ngayon mo lang ba nakita ang tunay na mukha ni Huang Yimi? Isipin mo, 10 taon akong ginuluhan ng ganitong klaseng tao. Sayang talaga. Talagang hindi mo masasabi ang tao sa itsura. Akala ko ba kung sino si Huang Yimi? Tama, buti na lang hindi pumayag siyang Master Gu. Kung hindi, malaking lugi. Huang Yimi, hindi ko inakala na ganito ka palang babae. Ipaliwanag mo sa akin. Ano ba, Guxing Xiu, bitawan mo ako. Sabihin mo, sino ba talaga yon? Anong relasyon ninyo? Guxing Xiu, nababaliw ka ba? Anong relasyon ko sa kung sino man? Ikaw. Tigil. Ano nang pinag-aawayan nyo? Sino ka? Ako ang espesyal na assistant ng chairman ng GA Group. Darating na ba ang chairman ng G Group? Nilagaan na ba ng chairman ang kontratang ipinadala ng aming Gu Corporation? Ito ang mga bulaklak na padala ng aming chairman. At ang alak na ito. Maligayang pagtitipon at masayang paglilibang sa mga alumni ng Haida University. Para sa akin talaga, itong mga bulaklak mula sa chairman. Nilagdaan na talaga ng chairman ang kontrata namin. Kaya,
Pinadalhan niya ako ng bulaklak bilang pagbati sa magandang pakikipagtulungan. Yu Wei, ang galing-galing mo. Yue, ang talino mo talaga. Hindi mo pa nakikita ang chairman ng G Group. Nakapirma ka na ng kontrata. Nga. At sobra-sobra pa ang order sa kontrata. Ang Gu Corporation ay napakadaling pumirma ng kontrata. Yang Master Ge, nakakuha ka na napakagaling na katulong. Pero, bakit dilaw ang mga rosas na padala ng chairman? May ibig sabihin ka ito. Baka para kay Huang Yimi. Mga dilaw na rosas. Kuya, gusto ni Ate Mi ang dilaw na rosas. Birthday niya ngayon, batiin mo siya ng maligayang kaawan. Anong gusto niya? Wala akong pakialam. Paano magpapadala ng bulaklak sa kanya ang chairman ng AG Group? Alamin mo, punong-puno na sinseridad ang aking papunta rito para sa pakikipagtulungan. Ang kontrata ko sa GA. Parang ulan sa tagtuyot, nagpadala ang presidente ng bulaklak. Maliit man ang regalo, malaki ang pagpapahalaga. Nga pala, itong boat ng red wine. Yu Wei, vintage Lafite ito. Milyon-milyon ang halaga. Red wine na milyon ang halaga. Ang bait-bait naman ng presidente. Yue, ang galing mo. Nakuha mo agad ang pangangailangan ng G Group at tumugon ng eksakto. Isa kang henyo sa negosyo, ang Gu Group. Sa iyo'y tiyak na lalago ng husto. Ito si Fu Jingshen. Ipinadala kay Huang Yimi. Huang Yimi, naalala ko pa rin. Ang paghamak mo sa akin sa design competition noon. Hey Wei, anong ibig mong sabihin? Noon, dahil sinusuportahan ka ng presidente ng Fu Group, harap-harapan mo akong ininsulto sa harap ng maraming tao. Si Fu Jingshen, pinagmukha pa akong lumuhod at humingi ng kawat. Ano, ganoon ba kasama si Huang Yimi? Parang hindi naman. Baka may pagkakamali. Hindi ninyo alam, noong design competition, may alegasyon ng plagiarism ang Gu Group, pero natakpan. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng paghamak na natanggap ko mula sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari sa design competition noon? Alam mo sa sarili mo. At hindi ko naman hinabol. Mas confident sa akin. Kata-kata lang iyan. Huang Yimi, noong panahong iyon, ikaw ang gumamit ng masamang paraan para ipahamak ako. Dapat sa akin ang korona sa design competition. Ayaw ko nang pag-usapan ang nakaraan. Tungkol sa plagiarism, sinabi ko na. Ituring na lang itong parusa sa 10 taon kong pagkakamali. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa iyo. At sa inyong lahat. Ibalik mo ang cellphone ko, aalis na ako. Kanina ayaw mong umalis, ngayong gusto mo. Huli na. Anong ibig mong sabihin? Fu Jingshen, hindi ka pinagmukha mo ang lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw naman ang lumuhod, humalik sa lupa at humingi ng kawad, tapos, gumapang ka palayo rito. Hinding-hindi. Ako ngayon ay partner ng G Group. Kung magmamalaki ka pa, papanawin kita sa Haicheng. Mahal, binugbog mo ako. Hey Wei, hindi na ako magtitiis ng paulit-ulit. Sa mga paghamak mo, kapag sumobra ka pa, hindi mo ako magugustuhan. Huang Yimi, matagal ka na palang nanloloko sa akin. At nakipag-ugnayan kay Fu Jingshen. Tama. Yung mga rosas at alak na pinapaghanda ko sa'yo. Naipadala na ba sa venue? May pinadala na pong tao, ma'am. Malapit na po silang dumating sa venue. Makikita mo na rin si MS Huang. Baka naiinip na si Lime. Tawagan ko nga. Singsiu, Huang Yimi, binugbog niya ako. Ang sakit talaga. Huang Yimi, sobra ka na. Dati, binasag mo na siya ng florera. Ngayon, binugbog mo pa siya. Guxing Siu, may problema ba sa mata mo? Siya ang paulit-ulit na nang aaway sa akin. Hindi ba ako pwedeng umawat? Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan mo siya kahit kailan. Kung gusto mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung mabait ka, ibibigay ko sa'yo. Pero kung hindi, baka mahulog to. Huwag kang maglakas loob. Mahal, malapit ka nang mamatay, tapos ang yabang mo pa. Hawakan niyo siya. Tingnan natin kung gaano katigas ang tuhod mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ko. Kanina, binato mo ako, di ba? Ngayon, ako naman. Tumatawag ang boyfriend mo. Mukhang nag-aalala pa rin siya sa'yo. Ano sa tingin mo? Sagutin ko ba o hindi? Ibigay mo sa akin ang telepono. Sampalin niyo tong mahal na to. Hello. May nangyari pa kay MS Huang? Hello. Kumusta na si Lime? Hello. Sir Fu, huwag kayong mag-alala, pupunta na ako diyan. Bilisan mo, bilis. Ako ngayon ang Asian partner ng G Group. Mas mataas ang posisyon ko kaysa kay Fu Jingshen. Ano naman ang magagawa niya? Santukin ng todo. Sino nang may lakas ng loob na galawin siya? Ayos ka lang ba? Sino nang gumawa nito? Akala ko sino, yun pala. Si kabit ni Huang Yimi pala. Ah,
Si President Fu ng Mingshu Group. Ikaw pala nang laging nangaapi kay Yimei. Xing Xiu, sinuntok niya ako. Lakas ng loob mong saktan si Yue. Mukhang gusto mong mamatay ay. Hindi lang siya, pati ikaw. Paulit-ulit kayong nangaapi kay Yimei. Matagal na gustong turuan ng leksyon. Lakas ng loob mong saktan si Xing Xiu. Alam mo ba, anong estado na namin ngayon? Yung kontrata sa G Group. Sa aming Gu Corporation nakapirma. Kung magmamalaki ka pa, maniniwala ka bang pababagsakin ko ang kumpanya mo? A group? Paano kung hindi alam? Kailan ko ba? Ipinagkatiwala sa inyo ang kontrata para pirmahan. Anong ibig mong sabihin? Sino ka talaga? Ako ang taong laging inaasam-asam ninyong makilala. Ako ang presidente ng A Group. Di ba nyo man lang? Alam kung ano ang pangalan ng presidente. Presidente Fu, ano pong sinasabi ninyo? Yimei, bukod sa pagiging presidente ng Mingzhu Group, ako rin ang presidente ng A Group. At sa parehong oras, ako rin ang kachat mo sa internet. Ikaw. Ibig mong sabihin, ikaw yung kaibigan kong nakausap ko ng 5 taon. Si G. Ako nga. Paano nangyari yun? Sabi mo presidente ka ng G Group. Akala mo ba? Tanga-tanga kaming lahat. Impostor ka lang. Narito ang kontrata para sa pakikipagtulungan sa A Group Asia Pacific Regional Branch. Sinasabi mo bang impostor ako? Paano ka magiging presidente ng GA Group? Xing Xiu, ito talaga ang kontrata sa pakikipagtulungan ng G Group. Nandito pa ang official seal. Presidente Fu, tingnan niyo po sana itong kontrata. Pwede po bang sa amin sa Gu Corporation ipirma? Malakas po ang kakayahan namin. Kitang-kita naman po ng lahat. Tungkol sa kung kanino ipirma. Ito. Nakadepende yan sa opinion ni Yimei. Ako. Yimei. Ang A Group para sa iyo ito itinatag. Mula ngayon, ikaw na ang bagong presidente ng A Group. Ito ang appointment letter ng bagong presidente ng A Group. Simula ngayon, ikaw na ang bagong presidente ng EA. Impossible. Paano siya magiging presidente ng G Group? Anong karapatan ni Huang Yimei? Dahil magaling siya. Dahil nanalo siya ng paulit-ulit sa mga design competition. At dahil kasama ko siya nang itatag ang EA Group. Huang Yimi, hindi ko akalain. Na 5 taon na palang nakalipas, nagsama na kayo ng lalaking ito. Xing Xiu, siya na ang presidente ng G Group ngayon. Hindi natin siya pwedeng awayin. Huang Yimi, magsalita ka. Guxing Xiu, ako at si Jing Shen. Ay magkakilala na talaga 5 taon na ang nakalipas. Pero noon, mga online collaborator lang kami. Trabaho lang, wala nang iba. Pero ano ba ang kinalaman nito sa'yo? Paano naman walang kinalaman? Presidente Fu, tingnan niyo po. Pwedeng ibigay sa amin ng Gu Corporation. Yimei ang presidente ng grupo ngayon. Kung kanino pipirma, kailangan ng pahintulot ni Yimei. Yimei, pwedeng ibigay mo sa amin ang kontrata. Dahil magkaklas kayo ni Xing Xiu noong kolehiyo. Tungkol sa kontrata at kung kaninong kumpanya pipirma. Dapat pag-usapan muna sa pulong ng mga top executives ng grupo. Jing Shen, alis na tayo. Huang Yimi, huminto ka. Xing Xiu. Yimei, ito ang bagong pinili kong bulaklak para sa'yo. Yellow roses, paborito mo. Salamat, Presidente Fu. At ito rin, regalo ko sa'yo. Hindi ko talaga ito matatanggap. Appointment letter ng presidente ng GV Group. Napakalaking bagay nito. Dapat talagang. Sorry. Ito na ang resulta pagkatapos pag-usapan. Ikaw ang presidente ng A Group, karapat-dapat ka. Ano ang ibig sabihin nito? Ang A Group pangalan natin. 2 tao ang pinagmulan. At marami sa mga obra sa grupo, ikaw ang nagdisenyo. Ako. Ito ang bagong disenyo ko. Ang ganda, no? May wedding gown elements. Magiging limited edition ito. Ilalabas ko na ang design. Yimei, bawat disenyo mo. Sa Yi Group may finished product. At mabenta ang mga produkto ko sa buong mundo. Ginawa mong lahat ang mga likha ko. Yimei, gusto mo bang maging girlfriend ko? Payagan mo siya.
Payagan mo siya. Gusto ko. Hinalikan na lang ako ni Tsingxiu. Kailangan kong mabawi ang puso ni Tsingxiu. Tsingxiu kuya, huwag mo akong sisihin. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Huang Yimi, ikaw ang unang nanggulo sa akin. Ngayon, sisirain ko talaga ang pangalan mo. Tsingxiu kuya, halika kaagad. Nakalinya na ang kots mo. Tingnan mo. Nabuhusan din ako ng pintura. Yue, Tsingxiu kuya. Ako, Yue, ano ang nangyari? Sino ang gumawa nito? hindi ko alam. Hindi ko nakita ang mukha ng tao. Narinig ko lang na sinabi niya, si Huang Yimi ang nag-utos sa kanya. Tiyak na galit siya dahil hindi mo siya mahal. At galit din siya dahil mahal mo ako. Kaya niya ginawa ito. Huang Yimi, sobra ka na. Tsingxiu kuya. Tingnan mo ang pintura sa katawan ko. Mahihirapan itong matanggal. Yue, pasensya na sa hirap na dinanas mo. Tara, dalhin kita sa ospital. Dalhin mo na lang ako sa bahay mo. Maliligo lang ako. Sage, tara na. Tsingxiu, tingnan mo kung ano yon. Sino ba talaga ang gumawa nito? Hindi ko inaasahan na dahil lang sa alumni homecoming, na-offend namin si Huang Yimi. Ganito na ang ginawa niya. Si Huang Yimi ang gumawa nito. Sino pa kundi siya? At yung boyfriend niya. Sa tingin ko, sobrang close nila, siguradong siya ang naghihiganti para kay Huang Yimi. Huang Yimi, hindi kita palalampasin. Ginoong Gu, ano ang nangyari? Ito. Ginoong Gu, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Sisyasatin namin ang CCTE, mahanap ang salarin. Ano pa ang sisisyasat? Palagi kayong pabaya, tapos ngayong may nangyari. CCT lang ang alam nyo, wala kayong silbi. Umalis na kayo dito. Tsingxiu, pasok na tayo. Sage, ta. Kuya Tsingxiu, ngayon talaga hindi mo na dapat patawarin si Huang Yimi. Kung hindi mo siya pananagutin ngayon, hindi mo alam kung ano pa ang gagawin niya sa susunod. Yue, maligo ka muna. Tatawagan ko na si Huang Yimi. Sige, maliligo muna ako. Sage, go. Huang Yimi, lumaban ka sa akin. Di pa sapat ang gulang mo. Huang Yimi, binabalaan kita. Kung sasaktan mo pa uli si Yue sa hinahara, papakulong talaga kita. Sino ka ba? Kahit na may ginawa si Yue sa'yo sa alumni homecoming, na hindi maganda, hindi mo naman dapat siya pintahan ng pintura. Sinira mo pa ang kotse ko, ako sa harap ng bahay namin. Nag-iwan ka ng patay na manok. Bakit ngayon ko lang nalaman? Na ganito ka pala kasama? Ikaw pala, Tsingxiu. Ano nang sigaw-sigaw mo dyan? Nababaliw ka na ba? Binabalaan kita, kung sa hinahara, sasaktan mo pa si Yue, papatayin kita. Kailan ko sinaktan si Yue? May sira ka ba sa ulo? Anong nangyari, Yimi? Ah, Yung unang boyfriend mo, si Tsingxiu, tumawag ulit sa'yo. tigil. Hindi na siya ang una kong minahal. Nakalimutan ko na siya. Kung nakalimutan, hindi na yun kasali. Yung Tsingxiu na yun, parang asong ulol. Kung kani-kanino kumagat, bina-blacklist ko na siya. Sige, kain tayo ng midnight snack. Salamat, boss. Kuya Tsingxiu,
tapos na akong maligo. Singsiu, ngayong gabi. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Yue, ako. Kuya Tingsiu, mahal na mahal kita. Ngayong gabi. Kailangan mo na ako. Yue. Bumaba ka muna. Singsiu, alam kong nasa puso mo ako. Magkasama tayo ngayong gabi. Kuya Tingsiu. Gusto na gusto kita. Yue. Huwag kang ganyan. Singsiu, hindi mo na ba ako mahal? Hindi naman. Ibig sabihin, si Huang Yimi. Yue, ano bang sinasabi mo? Wala akong ganoon. Meron ka. Singsiu, kung mahal mo talaga ako, halikan mo ako. Aray, bitawan mo ako. Singsiu, ano ba talaga ang problema mo? Singsiu, hindi mo na ba ako mahal? Lumabas ka muna. Hayaan mo akong magpalamig ng ulo. Singsiu, Lumabas ka. good Singsiu. Dapat kong makuha ka. Good Singsiu. Hindi ako naniniwalang hindi ka maawa. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Kuya Tingsiu, ginamit ko ang reserbang susi sa ilalim ng banig para makapasok. Nagluto ako para sa iyo. Pagod ka na sa trabaho, di ba? Tikman mo ang luto ko. Kuya Tingsiu, ginawa ko ang paborito mong ulam. Tikman mo ang luto ko. Singsiu, maligayang ika-negatibo, 10 anibersaryo ng pagkikita natin. Pagkikita. Ika-negatibo, 10 anibersaryo. Noong una ko siyang makita, lubos-lubos akong nahulog sa kanya. 10 taon na ang lumipas. Kuya Tingsiu, ito ang adobo kong niluto para sa iyo. Masarap ito sigurado. Tikman mo na. Yue. Hindi ko kailangan ang mga ginagawa mo para sa akin. Kuya Tingsiu, inumin mo itong alak. Kalimutan na natin ang mga masasakit sa nakaraan. Magsimula tayong muli. Maaari bang magsimula ulit? Anong nangyari? Ano to? Nakainom lang ako ng kaunti, ngunit lasing na ako. Kuya Tingsiu, mahal na mahal kita. Hey Wei, binigyan mo ako ng droga. Kuya Tingsiu, mahal kita. Talagang mahal na mahal kita. Pero bakit palagi mo akong tinatanggihan? Alam mo ba kung gaano masakit yon? Kuya Tingsiu, tayo na. Dapat tayo na ngayon. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Gu Singsiu. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Iniisip mo ba si Huang Yimi, yung cute? Ang pagitan nating dalawa? Anong kinalaman ni Huang Yimi? Gu Singsiu. Palagi mong sinasabi na si Huang Yimi ang nanunuyo sa'yo at ayaw mo sa kanya. Pero ngayon, mukhang nasisiyahan ka sa pagsuyo niya, di ba? At palagi kang nag-aalala sa kanya, di ba? Kuya Tingsiu. Tingnan mo ako. Saan ba ako kulang kumpara kay? Huang Yimi, yung kit? Umalis ka. Ayaw kong umalis. Dapat kita makuha ngayon. Palamig ka muna. Palagi mong sinasabi na si Huang Yimi ang nanunuyo sa'yo at ayaw mo sa kanya. Pero ngayon, mukhang nasisiyahan ka sa pagsuyo niya, di ba? At palagi kang nag-aalala sa kanya, di ba?
Yimi, Kuya Tingxiu, Yimi, Kuya, nagising ka na. Natakot ako. bakit ka nandito? Ito, uminom ka ng tubig. Kahapon, may nakita sa'yo sa kalye at tinawagan ako. Kung hindi, baka nasaan ka na ngayon. Nakahandusay sa kanal. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka uminom ng sobra? At nag-iisa ka pang tumakbo sa gitna ng kalye. Muntik ka nang mabanggaan ng sasakyan. Alam mo ba yon? Noon, sinabi mo na may nakakita. Ang totoong nangyari sa pagbato kay Hiwei. Nasaan sila? Yemem. Ba't mo bigla tinatanong yan? Kuya, baka nasunog utak mo sa alak. Ay, tigilan mo yan. Hanapin mo sila, ako mismo magtatanong. Hindi ba't lagi kang naniniwala kay Hiwei? Ngayon ka lang humingi ng saksi, nagsisisi ka na. Gusto mong bawiin si Ate Yimi. Huli na, may boyfriend na siya ngayon, Yemem. Kasama na niya ngayon si Fu Jingshen. Impossible, siguradong si Huang Yimi. Ginagamit lang si Fu Jingshen para magselos ako. Kuya, hindi kita niloloko, si Ate Yimi ngayon. Talagang hindi na nagpapansin. Alam kong magsisisi ka. Noon, gustong tanggalin ni nanay at tatay yung dalawang katulong, pinigilan ko. Para hindi sila umalis, kaya ngayon, ipatawag ko sila, ikaw mismo ang magtanong. Tawagin mo agad. Yemem. Noong kaarawan ni Binibini, kaming dalawa, nagwawalis sa hardin, nakita namin si Miss Huang. Pumunta sa hardin, tumayo sa tabi ng mesa na may florera. Pagkatapos, pumasok din si Miss He. Sinuntok niya si Miss Huang. Pinagbuhatan pa ng kamay, tapos ginamit ang florera, sinaktan ulo niya. Nang makita niya kayong palabas, siya mismo kumuha ng florera. Pinukpok sa sariling ulo, sabi pa, si Miss Huang raw ang bumato. Kuya, dapat maniwala ka na. Kung ngayon ka pupunta para bawiin si Ate Yimi, baka sakaling maabutan pa. Yimi, Nan, sabi ni Assistant Wang nitong mga nakaraan. Iniimbestigahan ni Gok Xiu ang mga galaw mo. Anong balak mo? iniimbestigahan ang galaw ko. Hindi ba't kasalukuyan siyang sweet? Kay Hiwei, Balita ko, nag-away silang dalawa, naghiwalay. nag-away? Naghiwalay tapos ako ang hanapin? Ano ako, magandang spare tire? Hay! Hindi ko talaga maintindihan bakit ako nabulag noon. At umibig sa ganoong lalaki ng 10 taon. Yimi, Nan, kung sakaling bumalik ang memorya mo, kaya mo bang? hindi. Jingshen, huwag kang mag-alala, nakita ko na ang tunay niyang mukha. Kahit anong gawin niya para bumalik ako, hindi na ako muling. Makikipag-ayos sa kanya. CJ, samahan kita magbakasyon, pupunta tayo sa Shangri-La. Balita ko, yung mga piuni doon sa Shangri-La ngayon. Ang ganda-ganda ng pamumulaklak. CJ, edi sa Shangri-La na tayo. Gutsingsiu, ano ang ginagawa mo rito? Tita, paano mo ako nakilala? Yemi, paano ko hindi makikilala? Dahil sa'yo, halos mawalan ng buhay. Ang aming si Yimi. Ita, nasa bahay ba si Yimi? May kailangan ako sa kanya. Pasensya na, maayos na ang aming si Yimi ngayon. At lubos kaming nasisiyahan kay Jingshen. Kaya pakiusap, huwag mo na. Guluhin pa ang aming si Yimi. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pahintulutan niyo pong makita ko si Yimi, tita. Umalis ka na. Tita, Kuya, nakita mo ba si Ate Yimi? Dati, si Ate Yimi ang laging humahabol sa'yo. Ngayong hindi ka na niya kailangan, alam mo na. Kung gaano kahirap ang manghabol, di ba? kapat dapat lang sa akin ang lahat ng ito. Basta mapatawad lang ni Yimi ako. Gagawin ko ang lahat.
Hintayin mong makabalik si Ate Yimi galing bakasyon, saka mo siya hanapin. Yimi, maghihintay ako hanggang sa magbago ang isip mo. Ang ngiting ganyan niya noon. Sa akin lang yon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito kadali. Ilang taon akong hinabol ni Yimi, siguradong. Galit lang siya sa akin ngayon. Sinusubok lang niya ako. Yimi, hihintayin kitang bumalik. Yimi, sa'yo. Paborito mong yellow rose. Goksing Siu. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Sinundan mo ako. Yimi, ako ang nagkamali noon, humihingi ako ng tawad. Pakawalan mo muna ako. Goksing Siu. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit kay Yimi, baka hindi kita patawarin. Yimi, hiwalay na kami ni Hiwei. Nakilala ko na ang pagkakamali ko. At nalaman ko na ang nararamdaman ko. Huwag mo na sanang gamitin si Fu Jingshen para guluhin ako. Goksing Siu. Kasama ko si Jingshen dahil mabuti siya. Mahal ko siya, wala kang kinalaman dito. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo noon, ikaw at ako. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Imposible, 10 taon mo akong minahal. Paano mo basta-basta makakalimutan? Ngunit nakalimutan ko na ang lahat, patawarin mo na ako. At patawarin mo na rin ang sarili mo, pwede ba? Yimi, ano ang nakalimutan? Noon, dahil kay Hiwei. Iniwan mo ako mag-isa sa probinsya, kaya sumumpong ang tumor sa utak ko. Dumaan ako sa malaking operasyon. Pagkatapos noon, lahat ng tungkol sa'yo, wala na akong naaalala. Impossible. Hindi ba dati ayoko sa'yo, lagi mo akong ginugulo? Hindi ba mas maganda ngayon? Hindi na kita naaalala. Hindi ka na rin magiging malungkot dahil sa paghabol ko. Yimi, mahal na mahal kita, pakiusa. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Guksing Siu, hanggang dito na lang. Nakalimutan na kita, hindi na kita mahal. Tapos na ang lahat sa pagitan natin, umalis na tayo. Yimi, kung sakali, nabawi mo ang alaala mo. Pwede mo ba akong patawarin? Basta't nahanap ko ang alaala mo. Tiyak na patawarin mo ako. 10 taon nating pagmamahalan, araw-araw na pagsasama. Paano mo basta-basta makakalimutan? Gino, ano ang nangyari? Ano ang hinahanap mo? Nasaan na? Gino, hindi ba noon pinapasunod mo na itapon ang laha? Itinapon na ang lahat? Ah, naalala ko, may guwantes pa sa aparador. Iyon ang personal na ginawa para sa'yo ni Binibining Huang. Yimi, naalala mo pa ba itong guwantes? Binigay mo ito sa akin noong birthday ko. Ikaw mismo ang gumawa nito para sa akin. Sinabi ko na, hindi ko na naaalala. Huwag mo na akong guluhin. Ayaw kitang makita. Yimi, Singsiu, bakit ka nandito? Singsiu. Nagkamali ako noon, mali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Hindi ba ako ang pinakamahal mo? Patawarin mo ako ngayon, please. Nakakapal ka pa bang banggitin ang nakaraan? Sobra ang pagmamahal ko sa iyo. Pero ginamit mo lang ako ng paulit-ulit. Nakakadiri ka. Sinasabi mong wala akong karapatang banggitin ang nakaraan. Pero ikaw, anong karapatan mo para banggitin ito sa harap ni Huang Yimi? Anong pinagkaiba mo sa akin? Sinusundan mo ako? Kung hindi, hindi ko makikita ang napakagandang eksenang ito. Gu Singxiu, anong saysay ng pananakit mo sa akin ngayon? Ikaw, ang paulit-ulit na naninira kay Huang Yimi. Hindi ako. Hiuwei, ang paggamit mo sa akin noon. Hindi ko palalampasin. Sisiguraduhin kong magdusa ka. Sa parusa. Singxiu, nagamali lang ako sa sinabi ko. Huwag mo sanang isipin. Mahal kita.
Ang pag-akusa mo kay Yimi ng plagiarism. Isusumbong ko ito sa media. Papahintuin ka namin. Nagkamali ako, Singsiu. Kung gagawin mo ito, wala na akong kinabukasan. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang pinagsisisihan ko ay ang pagpanik sa iyo. Bakit? Bakit, Gu Singsiu? Kung mamatay lang si Huang Yimi, babalik ka ba sa akin? Mamatay ka na, Huang Yimi. Ingat, mag-ingat. Yimi, Babae, nangahas kang gawin ito? Kung hindi magising si Yimi, hindi kita palalampasin. Nakita mo, Gu Singsiu. Ngayon, si Fu Jingshan kay Huang Yimi. Parang dati, ikaw sa kanya. Natalo ako. Natalo ka rin. Yimi, gising ka na. Jingshen, okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Okay lang ako, sabi ng doktor. May konting brain concussion ka dahil sa malakas na tama sa ulo mo. Maganda ka lang ng ilang araw, gagaling ka na. Buti na lang okay ka. Yimi, Lumabas ka rito. Yimi. Wala akong kaalam-alam sa ginawa ni Heiwei. Dinala na siya ng pulis ngayon. Kasama yung plagiarism issue dati, nahatulan na siya. Hindi siya makakalabas sa loob ng 10 taon pataas. Sinabi kong lumabas ka, hindi mo ba naiintindihan? Yimi, kung mapapatawad mo lang ako, gagawin ko kahit ano. Huwag mong isipin na dahil nagpapakadukha ka sa harap ko, mapapatawad kita. Hindi naman. Nandito lang ako para mag-sincere apology. Akala mo ba, ilang sorry lang, sapat na yun para mabayaran. Lahat ng pagtitiis ko sa loob ng 10 taon, Yimi, naalala mo na? Naalala mo na yung dati natin? naalala ko na lahat kaya. Guxing Siu, sa tingin mo, babalik pa ba ako? Sinabi ni Yimi na lumayas ka, hindi mo ba narinig? Layas! Jingshen. Ako si Huang Yimi. Gusto kong makasama ka habang buhay. Payag ka ba? Payag ako. Ano to? Sino nang uminom ng ganyan karami? Ate, simula nang umuwi si kuya mula sa Haicheng. Palagi na lang siyang umiinom sa bahay. Hindi pa kami pinapapasok sa kwarto niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sige, alam ko na. Titingnan ko sa taas. Kuya, tama na yang pag-inom. Tingnan mo itsura mo ngayon. Mukha ka pa bang lalaki? Good sinyo. Huwag kang pakialam. Bigyan mo ako ng alak. Baka mamatay ka sa pag-inom. Good sinyo. Kung may kakayahan ka, pumunta ka kay Yimi at makiusap ka. Ipatawad niya ako. Kung hindi, kahit mamatay ako sa pag-inom. Wala kang kinalaman doon. Kuya, nangako na ako kay Atimi na hindi ko na siya kukulitin tungkol sa'yo. Hello, Atimi. Sinyo, magpapakasal ako bukas. Atimi, ikakasal ka. Siguradong magiging abay ako sa'yo. Ano? Si Huang Yimi. Mag-asawa na si Huang Yimi. Ngayon,
Maari nang yakapin at halikan ng lalaking ikakasal ang kanyang minamahal. Huang Yimi. Guxing Xiu, ano nang ginagawa mo rito? Yimi. Nandito ako. Wala akong ibang hangarin. Gusto ko lang, huling tanungin ka ulit. Payag ka pa bang? Pakasalan ako. Guxing Xiu, umalis ka na. Yimi, pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Tama na. Hindi na pwede. Ang pag-ibig ko ay isang direksyon lang. Kapag umibig na ako sa iba, ibig sabihin ang linya natin. Tapos na. Seryoso at formal kong sasabihin sa'yo sa huling pagkakataon. Wala nang pag-asa para sa atin. Sinyo, ilabas mo ang kuya mo. Kuya, umalis na tayo. Kung magpapatuloy ka, ako si Ate Mi. Hindi na magiging magkaibigan. Nakikiusap ako, haan mo na si Ate Mi. At hayaan mo na rin ang sarili mo, pwede ba? Jingshen, pasensya na. Okay lang. Umalis na tayo. Kung alam lang sana, bakit pa ginawa noon? Kuya, kapag na-miss mo, habang buhay mo nang mamimiss. Kung gusto mong pakasalan si Ate Mi sa susunod na buhay, tandaan mong pahalagahan ang pagkakataon. Yimi, sana'y maging masaya ka. Sa susunod na buhay.